2 Corinthians chapter 5, verses 14 to 15. Bago natin basahin, mga kapatid, nais ko muna kang i-introduce sa inyo yung iba't ibang klase ng pagmamahal. No? May tinatawag po mga kapatid na divine love. Ito po yung pag-ibig ng Diyos sa atin at pag-ibig natin sa Diyos. Divine love ang tawag doon. Yung isa naman po mga kapatid ay brotherly love. Okay? Pag sabing brotherly love, pag-ibig na nararamdaman ay kapatid. Okay? At meron din pong tinatawag na friendly love. Marami pong love, mga kapatid, romantic love para po sa mag-asawa. At yung casual love na tinatawag na naiuukol natin sa atin pong mga gamit. Ayan, sa atin pong pet, sa atin pong mga biniling mga kagamitan. So, yan po mga kapatid ay bilang tao, kasama po yan sa pagkalikha ng Diyos sa atin. At nais ko pong ipaliwanag sapagkat ito pong Valentine's Day ay tumutukoy po sa love sa opposite sex. Okay? Ang pinaka-origin mga kapatid ng celebration ito ay hindi po yung ibang love na binanggit ko. Hindi ito tungkol sa divine love, hindi po ito tungkol sa casual love, brotherly love, friendly love. Ito po ay tungkol sa romantic love. Okay? Yung Valentine's Day ay tungkol sa romantic love. Hindi pinag-uusapan, mga kapatid, kung ito po ba ay kasi generally speaking, romantic love at ito po ay sineselebrate ng buong mundo. Ang masakit mga kapatid ay dahil nga po sa salitang love na ito, lalaki sa lalaki, babae sa babae, at yung love sa opposite sex, kaya lang po hindi pa kasal, ay nai-express na yung pagmamahal na yon. Mga kapatid, ngayon ay ang message na ito ay para sa lahat ng natatakot sa Diyos. Ang message na ito ay para sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. At higit sa lahat, to be specific, mga kapatid, ito'y para sa mga tunay na ligtas. Okay? Kung ikaw ngayong gabi ay nananampalataya sa Panginoon, alam mong papunta ka ng langit dahil sa pag-ibig ni Jesus Christ, tignan mo kung ikaw ba ay nagnanais makisali dito o ngayon pa lang ay nakaredy ka na, may bulaklak ka na, meron ka ng ibibigay sa iyong sinisinta, sabi nga mga kapatid. Ngayon, tignan po natin ang pinaka-reason bakit ito po ay nagawa na po itong holiday na ito. Okay? So, be ready mga kapatid at huwag po tayong maka-offend sa iba. Pero whether we like it or not, kapag tumayo tayo sa truth, ay makaka-offend talaga tayo. Pero atin naman pong i-minimize. Huwag nating sadyaing manakit ng ang damdamin po ng ating kapwa. Pwede nating sabihin ng katotohanan in love. Sabi po ng Bible, speak the truth in love. Amen? So, yan po gagawin po natin sa gabi pong ito, mga minamahal. Okay. Ang pamagat po ng ating topic tonight, Valentine's Day, what can you do for Christ today? Okay, nabasa po natin ang atin pong text ngayon pong gabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15. Si Apostol Pablo ay bagamat may alam kong mahal niya si Timothy, mahal niya si Titus, mahal niya po yung brotherly love ang meron siya kanya mga kapatid at walang nabanggit kung meron bang kasama sa buhay si Apostol Pablo. Pero bilang Pariseo ay mayroon po siya dapat asawa. Okay? At hindi po binigyan ng highlight ng Bible yon. Maaring wala na yung wife niya, patay na yung wife niya, or separated po sila. We don't know what happened, mga kapatid. We will not assume. Okay? Mga kapatid, so February 14, every February 14, okay, the world pauses to celebrate what it calls love. Stores are filled with red roses, heart-shaped chocolates, romantic music, and sentimental greetings. Couples plan for dinners, young people exchange gifts, social media overflows with expressions of affection, mga kapatid. So, alam na po natin yan, no? Sanay na tayo dyan.
Tonight ay titignan po natin kung paano tayo hindi makaka-offend sa Panginoon. Pangalawa, paano tayo hindi makaka-offend sa mga taong gusto nating maligtas din at maakay sa Panginoon. At pangatlo, paano po natin, paano tayo hindi magkakasala, mga kapatid, sa araw na ito. Kung kayo man po ay may asawa, kung kayo po ay may nobyo, kung kayo po ay may nobya, dapat maintindihan niyo po kung ano ibig sabihin ng love sa Bible. Okay? Romantic love ang ating pong focus ha, hindi yung ibang love. Okay, mga kapatid? So, but as a believer in Christ, Jesus Christ, we must ask a deeper question. Bilang mananampalataya, kasi yung mundo nga sineselebrate yan tayo bilang mananampalataya, magtanong tayo ng isang mas malalim na tanong. Tanong is ito, on this Valentine's Day, what can I do for Christ today? Ang pamagat nga po ay, what can you do for Christ today? So, mismong ang tinatanong natin ay si Valentine's Day. Para po bang yung tanong na ito ay personified kay Valentine's Day. Kung tao man si Valentine's Day, ay atin po siyang tinatanong. Ikaw, Valentine's Day, ano ang gagawin mo para kay Kristo? Pero bilang mananampalataya, mga kapatid, hindi lahat ay naniniwala sa araw na ito. Pero kinakailangan tayo po maging informed. Tayo po ma-inform kung saan ito galing, bakit ito sineselebrate. Okay? Listen to this. If Christ died for us, then even February 14 belongs to Him. Walang araw na hindi sa Panginoon. Okay? Bahala tayo kung anong gusto natin i-celebrate bilang tao sa mga araw na iyon na nakapagbibigay kasiyahan po sa atin. Pero tandaan po natin, lahat ng ating pleasure, lahat ng ating kasiyahan, dapat hindi po makaka-offend sa ating Panginoon. So, brief history, okay, o brief historical background of the Valentine's Day. Valentine's Day traces its root to ancient Rome. So, galing to sa Rome, ha? Hindi sa Pilipinas. Okay? One commonly told account connects to, ito po ay kinoconnect nila kay Saint Valentino or Saint Valentine, mga kapatid. Isa siyang pari, a priest said to have defied Emperor Claudius II by secretly performing marriages. So, ito po mga kapatid ay isang pangyayari na kung saan ay nag-perform siya ng marriages bilang pari. Over time, the day became associated with Roman, especially during the Middle Ages. So, yan po yung history mga kapatid. However, historians also note that the celebration blended with older Roman festivals like Lupercalia. Ano ito? Which promoted fertility and sensuality. Actually, pag kayo po ay nag-research sa inyong sariling pamamaraan, napakadami po ninyong matutuklasan tungkol sa pagiging hindi maganda nito, mga kapatid. Dahil nabanggit yung promoted fertility, okay, and sensuality. May kinalawan po sa pakikipagtalik, mga kapatid. At nakarumal-dumal, marami pong mga pangyayari, marami pong mga nangyayari sa mga panahon na ito. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, naalala ko po mga kapatid, isa pong pangyayari na naganap sa Pilipinas. Nagkaroon po ng celebration ng Valentine's Day sa Luneta yata yon noon, mga kapatid, at lahat ng nag-iibigan. Pagdating ng alas 12 ng gabi ay mayroong fireworks na nakalaan, nakahanda, pero magkikis ng ilang minuto. Okay, mga kapatid? At ito po ang masakit, no? So, nakipag-celebrate ang marami, pumunta sa Luneta, mga kapatid, at nag-kiss sila doon. At kapansin-pansin, mga kapatid, balitang-balita na yung nagmamahalang lalaki sa lalaki, babae sa babae,
Okay? Magnobyo, magnobya. O sabihin po natin hindi talagang mag-asawa at masasabi po nating adultery ang nangyayari, mga kapatid, ay sikretong pumunta doon. Yung iba ay hindi pinapakita sa camera, pero nakikiselebrate silang kasama ng mundo at nagkikiss sila doon pagpatak ng alas 12 ng gabi, mga kapatid. So, ano po ito? Ang isa bang Kristiyano, mga kapatid, ay para dito. Okay? So, tingnan po natin, mga minamahal. Regardless of which version one emphasizes, what is clear is this. Listen to this. Modern Valentine's Day is not rooted in biblical Christianity or apostolic or biblical Christianity. It is largely cultural, romantic, and commercial. So, the issue is not merely historical. Kailangan pag-usapan natin ito sapagkat may connection ito sa ating spiritual life. Lalo na kung kayo po isang tunay na mananampalataya. May pakialam tayo dito. Okay? At meron po tayong dapat gawin bilang mananampalataya. Number 1, mga kapatid, sa ating point ngayong gabi. The world's definition of love. The world definitions of love. The world portrays love as emotion, attraction, pleasure, and personal fulfillment. Okay? Romantic movies, sensual advertisements, and worldly music redefine the meaning of love as physical desire. Sadly, ito na. Ang nakakalungkot, immorality often increases around these holidays. May nagsabi nga po, mga kapatid, no? Punong-puno halos ang lahat ng hotel and motel sa mga syudad dahil sa celebration na ito. Ang tanong, sino-sino po ang nag-book doon? Mag-asawa ba? Sino? Babae sa lalaki? Lalaki sa lalaki? Mga kapatid, bilang Kristiyano, bilang naniniwala sa Holy Bible, at kinikilala natin ang ating Diyos na Holy God, hindi maaari na wala tayong pakialam sa bagay na ito. At huwag nating sabihin na killjoy naman ang ating pagiging Kristiyano kung hindi natin ito isa-celebrate. Mga kapatid, ang tunay na ligaya at kasiyahan ng isang tunay na Kristiyano ay yung mga bagay na nakapagpapasaya din kay Kristo. Ibig sabihin, lahat ng kaligayahan, lahat ng kasiyahan ng laman na ito, ngunit hindi nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoong Hesus na siyang umibig at bumili sa atin. Dapat nating isaalang-alang, mga kapatid. Scripture warns in 1 John chapter 2 verses 15 to 16, mga kapatid. Okay? Anong sabi rito, mga kapatid? Sa 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Love not the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, yung pag-ibig ay po pwedeng iukol sa isang bagay. Yung pag-ibig ay pwedeng iukol sa isang laro o pwedeng iukol sa isang pagkain. Minsan sinasabi, I love that. Okay? I love that cake. So, yung salitang love ay very generic, mga kapatid. Pero, anumang uri ng love na yan, specifically, romantic love, kung ito po ay lumalaban sa holiness of God, ang Kristiyano ay dapat magdalawang isip upang ito ay gayahin. The danger is not in giving flowers,
The danger is absorbing the world's corrupt definition of love. We have to go back to the Bible upang maintindihan natin kung ano po ang tunay na definition ng love. By the way, ang Diyos po, ang creator, ang author ng language. At ang Diyos din po ang merong tunay na original meaning dito. Ngayon, kung gusto po nating malaman ang original meaning na ang Diyos mismo ang nag-define ng salitang love sa Bible, ay bumalik tayo sa Bible. Hindi po sa dictionary ng mga tao. Okay? So, dapat consistent sa definition ng Bible. Kung may mabuong dictionary, dapat hindi babangga sa definition po ng salita po ng Diyos. Once again, the danger is not in giving flowers. The danger is in absorbing the world's corrupt definition of love. Listen, true love is not lusts. Iba yung love, bagamat parehong L, okay? Yung isa, ang spelling ay magkaiba. Parehong 4 letters, magkaiba po yung love sa lusts. Huwag nating i-define na love, pero lustful ang ating desire. True love is not manipulation. Okay? Kung mahal mo ko, ibigay mo sa akin ang gusto ko. Talaga bang mahal mo ko? Ayan. So, pag ganyan mga kapatid, isang manipulasyon yan, lalo na sa mga magnobyo at magnobya na pinipreserve ang kanilang purity bago sila ikasal. Pero biglang dumating ang Valentine's Day at sinabi nung isa, kung talagang mahal mo ko, ibigay mo sa akin ang gusto ko. Hindi po love yon. Ang love ay pabigay. Hindi po pakabig. Okay? Tandaan niyo po yan. True love is not self-centered romance. Okay? Hindi, kagaya ng sinabi ko kayo na, hindi ito ako. Ang tunay na pag-ibig, ikaw. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero ang masakit ay ito. Halimbawa, yung isa ang nagsabi na, gagawin ko ito, mahal kita, kaya gagawin ko to para sa'yo. Okay? Pero tandaan po ninyo, hindi lahat ng pag-ibig o nararamdaman ng puso ay dapat pagbigyan. Kinakailangan, kung ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw ay naniniwala sa Bible, alam mo na ikaw ay ligtas, ikaw ay pupunta ng langit, ikaw ay binili ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan po mga kapatid, iiwasan natin, tatalikuran natin, tatakbuhan natin ang mga ganitong pangyayari mga kapatid. God's definition of love. Ayan, okay na? Number 2 sa ating point, God's definition of love. Number 1 ay the world's definition of love. Ang pangalawa po ay God's definition of love. Again, kagaya ng sinabi ko kanina, ang Diyos ang original na nag-create ng language. At ang Diyos din ang maaaring mag-define ng tamang definition ng bawat language, mga kapatid. God's definition of love. God defined love at the cross. Okay? Again, sasabihin niyo, Pastor, di ba ang pinag-usapan natin ay romantic love? Okay? Bakit cross? Alam niyo kasi, mga kapatid, lahat ng pag-ibig galing sa Diyos. Okay? At kahit pa yan ay romantic love, kung ito hindi i-connect sa cross, kasalanan ang pupuntahan. Sana'y naiintindihan niyo yung ibig sabihin ko po. Romans 5:8, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Listen to this. At ito pong love na ito ay maliwanag na tinuturo sa Ephesians chapter 5. At ang sabi ng Bible ay, husband, love your wives. So, anong tinutukoy? Wala po kayong makikita sa Ephesians chapter 5 or even sa ibang mga kasulatan sa Biblia mismo
na iniuutos ng Diyos ang ganito. Boyfriend, love your girlfriend. Or, girlfriend, love your boyfriend. Okay? Wala pong ganon. Ang sa Bible lang, na utos sa pag-ibig ay para sa mag-asawa. Lalo na po ang romantic love. Ito po ay ma-exercise lamang, mga kapatid, within sa marriage. Okay? Now, ang romantic love kasi, mga kapatid, pag sinabi mo kasing I love you, sa definition ng Bible, hindi pwedeng hanggang salita lang. Kaya po sa mag-asawa lang talaga dapat itong romantic love. Ngayon, sabi nga po nung isang preaching, huwag kang magsabi-sabi ng I love you sa isang babae na hindi ka pa ready. Ibig sabihin, mga kapatid, ang I love you kasi, pag sinabi mo yan sa isang babae, dapat asawa mo. At may kasunod yon. Pag sinabi mo sa kanyang I love you, mayroon yung pagpapakita ng number 1, sacrifice. Love is sacrifice. Number 2, love is holiness. Number 3, love seeks the eternal good of another. Grabe, di ba? So, kaya yung definition ng love sa Bible, kung yan ay sa asawa mo, connected lagi yan sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. The Apostle Paul describes charity. Pag sinabing charity, ito po ay salitang o biblical language ito na kinuha po ng sweepstakes. Charity, mga kapatid. Pero originally, ang charity, ang pinakamataas na definition ng love. Okay? Hindi lang ito basta love, kagaya ng alam natin. At dinefine kung ano po yung real love o yung true love sa Bible. The Bible says charity, ang aking binabasa ay verses 4 to 6. Verses 4 to 6. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 6. Charity suffereth long. Direct ko na, ha? Kung ano yung gusto nating ibigay na part. Charity suffereth long. Kung may pag-ibig ka, naghihintay ka. May pagtitiis ka. Kung nagmamahal ka, alam mo sa puso mo na mahal mo yung isang babae, pero hindi pa kayo kasal, meron kang pagtitiis. Hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay na hindi pa nararapat. Charity suffereth long and is kind. Charity rejoiceth not in iniquity. Ano pa? But rejoiceth in truth. So maliwanag po, mga kapatid. Ang tunay na pag-ibig sa definition ng Bible at sa atin bilang Kristiyano, ang pag-ibig ay hindi nagagalak o natutuwa sa kasalanan. So therefore, kung ikaw ay may kasintahan, kung ikaw ay may minamahal na opposite sex, ang tanong, meron bang kasalanan na nangyayari dyan? Kung meron, hindi po yon love. That is ano po yan? Ha? Self-love yan? O sabihin po natin, mga kapatid, na selfishness, mga kapatid. Or lusts. Okay? Notice that real love does not rejoice in sin. Okay? If a celebration of Valentine's Day promotes impurity, promotes fornication, or drunkenness, ayan na po no? Ang daming lasing, ang daming inuman. Habang kasama nila yung kanilang minamahal daw, lasing sila, alam niyo na kung ano po nangyayari sa mga panahong ito. Or sexual immorality or sensuality, listen, it contradicts biblical love. So, sa mga young people, makinig kayo mabuti.
Kung kiniklaim ninyo na kayo ay Bible believer, Christians, saved, member ng local church, ang definition ng love ay nasa loob lamang. Pag romantic love ang pinag-usapan natin, ay nasa loob lamang po mga kapatid ng pag-aasawa. Ang salitang love sa mag-asawa ay napakalawak. Okay? Kung sa magkasintahan o malapit ng ikasal, nasasabi nyo na, oo, mahal din kita. Mahal kita. Sasabihin ng lalaki, sabihin ng babae, oo, mahal din kita. Handa akong magpakasal sa'yo. Sabi ng lalaki, handa kitang pakasalan. Okay? So, ang true love ay dapat consistent. Kung tunay na may pag-ibig, may nararamdamang pag-ibig sa opposite sex, pero hindi pa kayo na-declare na mag-asawa, may boundary po yon. Okay? Pwede mong sabihin, I love you, pero hindi mo pa pwedeng exercise yung ibang kaakibat ng salitang iyon. Alam nyo na ang ibig sabihin ko, mga kapatid. Okay? Kaya sa mga kabataan na batang-bata pa ay meron ng kabog-kabog. Ayan. Dumaan naman tayo lahat sa kabataan. Ako'y dumaan din sa kabataan, mga kapatid. Pero mapalad kayo sapagkat nakakarinig kayo ng ganitong teaching. Nung kami, mga kapatid, basta kumabog, yun na yun. Okay? Hindi ko alam kung anong mga karanasan po ninyo, mga kapatid. But, ang katotohanan, napakapalad ninyo. Maraming kabataan ang nawasak. Madami pong kabataan ang hindi pa ready nagkaanak na. Dahil akala nila, yung love na kanilang sinasabi ay yun yung love ng Bible, mga kapatid. Okay? So, dapat maintindihan po natin ito, mga minamahal. Number three. Can a Christian observe Valentine's Day without offending Christ? Magandang tanong yan. Ang isa bang mananampalataya o isa bang Kristiyano ay pwedeng i-celebrate ang Valentine's Day na hindi niya ma-offend ang Panginoong Jesus? This is the practical question. The Bible does not command believers to observe February 14. Walang nakasulat sa Bible na i-celebrate yan, mga kapatid. Gayunpaman, balanse tayo ha, neither does it specifically forbid acknowledging affection toward a spouse or expressing gratitude. Now, kung holiday kasi ito, wala din pasok, at the same time, Sabado ito, at kayong mag-asawa ay gusto ninyong lumabas, gusto ninyong ipakita, i-date ang inyong asawa, dalhin sa isang lugar, i-express yung inyong pagmamahal at pagpapasalamat sapagkat siya ang binigay sa inyo ng Diyos. Listen to this. The issue becomes one of conscience, testimony, and holiness. Basta wala kang lalabagin sa kabanalan ng Diyos, walang masama na i-celebrate ito. Tandaan niyo po yan ha, pero huwag niyo pong i-connect nawa sa pag-ibig ni Saint Valentine. Huwag niyong i-connect doon sa founder at sa pinaka-reason o yung cultural definition or cultural or historical origin of love, kundi sa Panginoong Hesus. Amen. At hindi pwedeng tanggalin ang cross, yung love ng ating Panginoon, pag tayo po ay mag-celebrate ito. Romans 14:6. Alam nyo, para sa akin, kung ako tatanungin nyo ha, mga kapatid, hindi ako makikipagsabayan sa mundo. Kagaya nung isang araw, mga kapatid, walang hindi yun, actually, kailan ba? This week, kung hindi ako nagkakamali, Tuesday ng gabi. Matagal ko nang hindi na ilalabas yung wife ko. Okay? At may nalaman akong isang magandang place na makakapag-relax kami ng aking wife. So, sabi ko, mahal,
maglinis ka, mag-ayos ka. Kasi ang wife ko po ay masipag, mga kapatid. Lagi po yang nasa garden, lagi naguhukay ng lupa. Nasa garden po siya. Masipag po siya, mga kapatid. At hapon na yon, sabi ko, may pupuntahan tayo. Ako'y pagod na, ayoko. Sabi niya. Sabi ko, sige na. Okay. Nag-obey siya sa akin, nag-submit siya. And then, dinala ko siya doon. Oh. Walang tao. Kakaunti lang mga tao, pero yung loob ng place ay kami lang dalawa. Nag-uusap kami. Bumili kami ng medyo para lang sa aming dalawa. Okay, nagkikwentuhan kami. So, hindi ko kinakailangan na makipagsabayan sa mundo para po ipakita ko ang appreciation ko sa aking minamahal. Amen. So, payo ko lang ha, mga kapatid, payo ko lang. Kung kayo'y mag-asawa, wala kayong dapat ikahiya at wala kayong dapat itago. Amen? Pero para sa akin, mas magandang i-celebrate ninyo ang inyong pagmamahalan or i-date mo siya. Huwag mo na lang isabay ng February 14. Para sa akin lang ito. Hindi ko kayo dinidiktahan, mga kapatid, pero para sa akin, mas the best yun. Wala talagang mixture ng kamunduhan. Okay? Yun ay para sa akin lang naman, ha, mga kapatid. The issue becomes one of conscience, testimony, and holiness. Sabi po ng Romans 14:6. Please open your Bible. Romans 14:6. He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord. Okay? So, ibig sabihin, kung piliin ko na i-date ang aking asawa at gawin ko ng walang celebration o hindi sa panahon ng Valentine's Day at gawin ko yon para sa Panginoon at sa aking asawa, mga kapatid, mas maganda yon kaysa sa makikisabay ako sa mundong ito. Okay? And yet, sinasabi din po mga kapatid sa 1 Corinthians 10:31, hindi nyo po mga kapatid pwedeng paghiwalayin ang Romans 14:6 at saka po ang 1 Corinthians 10:31. Anong sabi mga kapatid sa 1 Corinthians 10:31? Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Okay? Yung isa, siya na nagre-regard o ginagawang espesyal yung araw na yon, ay ginagawa niyo yun para sa Panginoon. Pero, sabi ng Bible, anuman ang inyong ginagawa, kayo may kumakain, umiinom, anuman ang inyong ginagawa, gawin niyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Listen to this, mga kapatid. If a believer chooses to acknowledge the day, it must be done. Kaya halimbawa, pinili niyo pa rin na bukas i-celebrate. Pakinggan niyo mabuti. It must be done without sensuality. Kapag may kinalaman sa pakikipagsiping, see to it na ang binibigyan mo ng pagkakataon na makasama ay asawa mo at hindi ka nagkakasala. Hindi hindi pa kayo kasal. Okay? Without conformity to the worldly lusts. Dapat hindi kayo sumasang-ayon sa worldly lusts. Ano pa? Without compromising testimony. Okay? Ano pa? Without causing a weaker believer to stumble. Kagaya ng sinasabi ko kanina, meron pong celebration sa Luneta. Pero mo, Kristiyano kayo, mag-asawa kayo, tapos pupunta kayo doon sa Luneta at makikipag-kiss kayo sa inyong asawa. Sasabay kayo doon sa mga taong nasa paligid niyo na hindi nyo alam kung mag-asawa din. Tapos ang nasa likuran mo pala, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Diba? Ano yan? Na-compromise ang testimony mo at paano kung may makakita sa iyo na mananampalataya din kasama mo sa church. Di ba? May kasama ka. Hindi mo naman asawa. Mga kapatid, dapat po huwag ganyan. Now listen, if it cannot be done for the glory of God, it should not be done at all.
Kung ito po hindi makapagbibigay kalwalatian sa Panginoon at alam mo yan, mas mabuti pang matulog ka na lang. Okay? Mga kapatid. Next, number 4. Number 4, Christian warnings and precautions. Christian warnings and precautions. On this day, especially, believers must guard their hearts. Tayong mananampalataya ay gwardyahan, bantayan ng ating puso. Number 1, saan? Saan, pastor? Saan? Guard your heart against lusts. Amen? Gwardyahan mo ang puso mo sapagkat marami kang makikita sa social media na tungkol dito sa sensuality, sa sexuality, sa sexual immorality. Anong sabi mga kapatid sa 1 Thessalonians 4, 3-5, for this is the will of God, even your sanctification. Look at this, that ye should abstain from fornication, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Okay? So, kung hindi mo kilala ang Diyos, excuse ka na. Pero since na nakikinig ka ngayon, ibig sabihin, nakikinig ka sa salita ng Diyos, may takot ka sa Diyos. Hindi para sa iyo ang araw na ito, sa araw ng bukas, at kasama mo yung boyfriend mo, kasama mo yung girlfriend mo, at may gagawin kayong hindi maganda. Siguro yung iba sa inyo na nakikinig niyo sa akin at may plano bukas, sasabihin nyo, nakapakinig pa. Sapat hindi na ako nakanig. Oh. Mga kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano at kilala mo ang Diyos, ang sabi ng Bible, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Oh. Para bang excuse ka pa kung hindi mo kilala ang Diyos? Kilala mo ang Diyos eh. Young people must be careful with emotional attachment. Okay? Ngayon pa lang gabi, stop na yung mga iniisip ninyong hindi maganda. Dating couples must maintain purity. Kung kayo ikakasal na, may taning na o may takda na ang inyong kasal, mga kapatid, sa Kristiyano, sa isang mananampalatayang totoo, mga kapatid, ang pakikipag-date at may ginagawa na gawain ng isang mag-asawa lamang ay isang karumaldumal, kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Sa mga singles, makinig mabuti. Alam nyo ba, sa bansang Israel, ang isang babae na nakipagsiping sa hindi niya asawa at napatunayang hindi na siya birhen, okay? Sa araw, sa unang gabi ng kanyang asawa sa kanilang honeymoon, ay isusumbong ng lalaki sa bayan, sa elders of Israel, ang babaeng hindi na birhen at iimbestigahan yon. Kapag napatunayan na yung babae ay hindi birhen dahil naglaro siya ng whoredom o naglaro siya ng parabang nagpagalaw siya sa ibang lalaki na hindi niya asawa, may exemptions to the rule. Halimbawa, mga kapatid ay na-rape, minolest siya. Hindi po yun kasama sa parurusahan. Pero listen, once na ma-prove na siya hindi na virgin o hindi na siya birhen, mga kapatid, sa kanilang unang pagsisiping ng kanyang asawa, at napatunayan po yon, alam niyo kung anong gagawin? Yung babae na yon ay dadalhin sa gitna ng bayan, sa Israel ito sa law ito, under the law hindi ko sinasabing gagawin to ngayon. Pero gusto ko makita niyo kung gaano kasagrado, mga kapatid, ang kasalan sa bansang Israel. Alam niyo kung ang gagawin? Babatuhin po hanggang sa mamatay. Yun pong babae. Ganon katindi. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, napakapalad po ninyo kung nakakarinig kayo ng preaching na ganito, ng pangangaral na ganito, upang ma-preserve ang inyo pong sarili. Ngayon,
Kung ikaw ay, sabihin po natin, nagkamali na, ngayong naririnig mo ito, pwede kang magkaroon ng pagbabagong isip at bumalik ka sa Diyos. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, huwag mo nang sisihin ng ibang tao, basta't ang mahalaga, ikaw ay makalaya mula sa iyong pagkakamali at sundan mo ang tamang kalooban ng Panginoon. Lahat tayo nagkakamali. Lahat ng tao bumibigay sa kasalanan. Pero napakapalad mo sapagkat nakakarinig ka ngayon. Kung ikaw isang kabataan, may pagkakamali ka sa buhay, pwedeng ituwid ang pagkakamali. Kasi buhay ka pa. Amen? So maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig sa akin ngayong gabi. Pero hindi pa tayo tapos ha. Ang gusto ko lamang ipagpasalamat talaga ay dahil nakikinig kayo sa akin. Okay? Sa salita po ng Diyos. Dating couples must maintain purity. Next, married couples must honor one another in holiness. Next, February 14 should not become, listen, a gateway to immorality or to moral failure. Okay? So, tandaan po natin sapagkat sa mga panahong ito, sa araw ng bukas, dito po maraming mga babae ang nasisira ang kinabukasan. At maraming lalaki ang nagtitake advantage sa kahinaan ng isang babae. May the Lord help us na kung meron tayong struggle sa buhay natin with regards to sexuality, I'm praying to God, mga kapatid, na makalaya po tayo. Okay? Tandaan niyo po, lahat tayo ay may kasarian, lahat tayo ay may kahinaan. May the Lord help us and give us His strength to fight the good fight of faith. Tungkol po sa bagay na ito, mga minamahal. Okay? Saan mo paggagwardyahan ang iyong puso? Number 1, guard your heart against lusts. Number 2, guard your testimony before the world. Gwardyahan mo ang iyong sarili sa harapan ng mundo. We are called to be lights. Anong sabi ng Philippians, mga kapatid, Philippians chapter 2 verse 15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, among whom ye shines as lights in the world. So, bilang mga ligtas, tayo po ang inaasahan ng Panginoon na siyang nagliliwanag sa gitna ng madilim at makasalanan na mundo, situate na hindi tayo makikiayon, mga kapatid, sa takbo ng mundong ito. The world watches how Christians respond. We must not appear self-righteous, yet we must not imitate sin. Amen? So, hindi ko sinasabing maging masyado tayong cynical at masyado tayong mga kapatid, para bang kitang-kita nila kung paano tayo nandidiri sa mga bagay. Hindi ko sinasabing maging tayo, mga kapatid. Ang sa akin lang ay huwag nating sadyaing i-offend sila. Okay? Huwag nating sadyaing i-offend po sila. Number 3, do not offend needlessly, but do not compromise truth. Huwag nating sadyaing mang-offend ng ibang tao, but at the same time, huwag nating ikompromiso. Huwag nating hayaang masadlak tayo o mahawa tayo sa kanilang ginagawa. Colossians 4:6, anong sabi ng Word of God, mga kapatid? Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. So, ano ibig sabihin, mga kapatid? We do not attack people for celebrating the Valentine's Day. Tinuturo ko ito, hindi ko po ina-attack ang sinumang tao. Okay? Pinag-iingat ko lang tayo sapagkat tayo, mga kapatid, ay mga pag-aari na ng Diyos. We do not mock them, but neither we do participate in activities that dishonor Christ. Our goal is not to win arguments, but to win souls. Mga minamahal, mga nakikinig sa akin na nakaka-relate kayo, mga kapatid, I am praying
to God na nawa po ay makatulong sa inyo itong preaching, itong lesson ngayong gabing ito, mga kapatid. Number four. What can you do for Christ tomorrow or today? Kung bukas, mga kapatid, anong pwede mong magawa para kay Kristo sa araw ng bukas na hindi mo siya ma-offend? Instead of asking, who will give me something today? Ask, what can I give to Christ today? Okay? Ano ang pwede kong ibigay kay Kristo sa araw na ito? You can share the gospel with someone who feels lonely. Amen? Maging blessing ka sa iba. Give a gospel tract along with a gift. Write a letter to your spouse about Christ-centered love. Ano pa? Visit someone, widow or forgotten. Ano pa? Teach your children the difference between worldly love and Calvary love. Okay? Pwede natin kausapin ng ating mga anak, mga teenager, mga bata pa. Oh, ito yun ha. Ito yan ha. Ganyan ha. Use the day tomorrow evangelistically. Ayan. Ibig sabihin, mga kapatid, ay gamitin natin ang araw ng bukas na tayo po ay nagsosolwining or tayo po, mga kapatid, ay nag-evangelize. Okay? 2 Corinthians 5:20. The Bible says, now then, we are ambassadors for Christ. Tayo po ay mga representative ni Kristo. Kaya, knowing all of this, hindi natin papayagan na tayo po ay masira ang patotoo. If the world is talking about love, romantic love, lustful love tomorrow, what better time to speak about the love of Christ? Okay? Kung pinag-usapan ng mundo yan, how about us? Magandang pag-usapan natin ang pag-ibig ni Kristo. Meron po akong isang kwento sa inyo. A young believer once struggled every February 14. Kasi parang siya lang yung walang kadate. Sino sa inyo dito nag-struggle kasi walang kadate bukas? Mga kapatid? He used to spend the day chasing romance and worldly pleasure. But, nasave siya. After being saved, he decided to change his focus. Instead of planning a worldly date, he brought flowers to his mother, thanked her for her sacrifices, and then visited the hospital to share the gospel with patients who had no visitors. That evening, he said, "This is the first Valentine's Day that truly honored Christ." The world seeks romance. The believer can demonstrate redemption. Amen? Parehong romance, at yung isa naman ay redemption. For our conclusion tonight, mga kapatid, Valentine's Day is a cultural holiday shaped by history, romance, and commercialism. It is not a commanded Christian observance. Okay? But February 14 is still a day the Lord has made. The question is not merely whether you will celebrate. Okay? Ang tanong, isi-celebrate mo ba yan? Ang tamang tanong, that question is, the real and genuine question as a Christian is, will Christ be pleased with what you do today? So bukas, ang itatanong ninyo, si Kristo ba'y malulugod sa inyong gagawin? Remember, sa 2 Corinthians 5:15, ito yung text natin na binasa kanina,
Sabi ng Bible, that they which live, tayo yung mga Kristiyano, should not live henceforth unto themselves. Okay? But unto Him which died for them and rose again. Okay? Yun po yung ating pag-ibig. May pag-ibig tayo sa ating opposite sex, sa ating asawa. Kung kayo ikakasal na sa iyo pong nobyo or nobya. Okay? Hindi ko sinasama yung girlfriend-boyfriend, lalo na yung mga kabataan na nag-girlfriend-boyfriend. Hindi ko sinasama yung man-to-man or woman-to-woman, mga kapatid. Dapat, kung meron tayong romantic love, see to it, i-connect natin lagi sa divine love. Sapagkat dito lamang tayo, dito lang natin masasabi na hindi tayo nagkakasala kapag ka po i-connect natin iyan sa divine love. Sapagkat ang Diyos, ang author ng pag-ibig, ang Diyos, ang author ng pag-aasawa, at walang masama at hindi bastos ang pakikipagsiping basta sa asawa mo. Okay? If you are married, keep yourself pure. If you are if you are unmarried, keep yourself pure. If you are married, love your spouse in holiness. If you are lonely, ano kaya sasabihin ni Pastor? If you are lonely, hindi ko sinasabing maghanap ka. If you are lonely, remember Calvary. Amen. Yung Calvary ay hindi tao yun na, hindi yun si Miss Calvary. Yun yung place kung saan namatay ang Panginoong Jesucristo para ibigin ka. Hindi dapat ibinibigay kung kani-kanino ang katawan na ito sapagkat ito ay binili ni Kristo. If you are surrounded by worldly celebrations, listen, be a light. Let the world celebrate romance on this Valentine's Day as yourself. What can I do for Christ today? Habang sineselebrate nila ang Valentine's Day, ikaw tanungin mo ang sarili mo, ano ang gagawin ko para kay Kristo? Amen? So mga kapatid, ganun lang po kasimple yung ating pag-aaral na ito. At nais ko sana, mga kapatid, na ito'y, ang prayer ko mga kapatid, nawa po ito'y nakipagbigay tulong sa inyo. Kung sakasakaling may mga plano kayo tomorrow, pero hindi malulugod si Kristo, i-cancel nyo na ngayon. Ha? I-cancel nyo na po ngayon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Mahal ko po kayo sa ating Panginoong Hesus.